Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 226. Lumang Tipan. Ecclesiastes 13 minuto pasado alas 9:18, Ecclesiastes 10, Ecclesiastes 11, Ecclesiastes 12. Nakita ko rin ang karunungan sa ilalim ng araw sa paraan na kahanga-hanga para sa akin. Mayroong isang maliit na lungsod na may kaunting mamamayan, at may isang malakas na haring dumating laban dito. Sinalakay ito at nagtayo ng mga malalaking rampang pangsalakay dito. Ngayon sa lungsod na iyon, mayroong isang mahirap na matalinong lalaki, na sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay nailigtas niya ang lungsod. Ngunit kinalaunan, walang nakaalala sa mahirap na taong iyon. Kaya pinagpalagay ko, ang karunungan ay mas mainam kaysa sa kalakasan, ngunit ang karunungan ng mahirap na tao ay hinamak at ang kanyang mga salita ay hindi pinakinggan. Ang mga salita ng matatalino na sinabi ng pag-ulong ay mas naririnig kaysa sa mga sigaw ng sinumang pinuno sa mga mangmang. Ang karunungan ay mas mabuti kaysa sa mga sandata sa digmaan, ngunit kayang sirain ng isang makasalanan ang maraming kabutihan. Katulad ng mga patay na langaw na nagpapabaho ng pabango, ganoon din ang munting kamangmangan ay kayang mahijitan ang karunungan at karangalan. Ang puso ng matalinong tao ay papunta sa kanan, ngunit ang puso ng mangmang ay papunta sa kaliwa. Kapag naglalakad ang mangmang sa lansangan, kulang ang kanyang pag-iisip, pinatutunayan sa lahat na siya ay mangmang. Kapag ang mga damdamin ng pinuno ay sumiklab laban sa iyo, huwag mong iwan ang gawain mo. Kayang patahimikin ng kahinahunan ng labis na galit. May nakita akong kasamaan sa ilalim ng araw, isang uri ng pagkakamali na nanggagaling sa isang pinuno. Ang mga mangmang ay binibigyan ng posisyon sa pagkapinuno, habang ang mga taong matagumpay ay binibigyan ng mababang posisyon. Nakakita ako ng mga alipin na nakasakay sa mga kabayo, at ang mga taong matagumpay ay naglalakad na parang mga alipin sa lupa. Sino man ang nagbubungkal ng hukay ay maaaring mahulog dito, at kapag mayroong sumisira sa pader, maaari siyang kagatin ng ahas. Sino man ang nagtatapyas ng bato ay masasaktan nito, at ang taong nagpuputol ng kahoy ay nanganganib dito. Kung ang talam ng bakal ay mapurol, at hindi ito hinahasa ng isang tao, kailangan niyang gumamit ng mas maraming lakas, ngunit nagbibigay ng kalamangan ang karunungan para sa katagumpayan. Kung ang ahas ay nanuklo bago pa ito mapaamo, walang kalamangan para sa nang-aamo. Magiliw ang mga salita ng bibig ng matalinong tao, ngunit nilululon ang mangmang ng kanyang sariling mga labi. Sa pag-agos ng mga salita mula sa bibig ng mangmang, ang kamangmangan ay lumalabas, at sa huli umaagos sa bibig niya ang masamang kahibangan. Pinaparami ng mangmang ang mga salita, ngunit walang nakakaalam kung ano ang paparating. Sino ang nakaalam kung ano ang parating pagkatapos niya? Pinapagod ng mga mabibigat na gawain ang mga mangmang, kaya hindi man lang nila alam ang daan papuntang bayan. Mayroong gulo sa inyong lupain kapag bata pa ang inyong hari, at ang mga pinuno ninyo ay magdiriwang sa umaga. Ngunit masaya ang lupain kapag ang hari ay anak ng mga maharlika, at kumakain ang mga pinuno ninyo kapag oras na ng kainan at ginagawa nila iyon para lumakas, hindi para sa paglalasing. Dahil sa katamer nalalaglag ang bubong, at dahil sa mga tamad na kamay may tagas ang bahay. Naghahanda ang mga tao ng pagkain para sa pagtawa, nagbibigay ng kasiyahan sa buhay ang alak, at pinupuno ng pera ang pangangailangan sa lahat ng bagay. Huwag mong sampin ang hari kahit sa iyong isipan, at huwag mong sampin ang mayayaman sa iyong silid-tulugan. Sapagkat maaaring dalhin ng ibon sa himpapawid ang mga salita mo, maaaring ikalat ng anumang may pakpak ang bagay na iyon. Magtapon ka ng tinapay sa katubigan, at makikita mo ulit ito pagkatapos ng ilang araw. Ibahagi ito sa 7, maging sa 8 tao, dahil hindi mo alam kung anong mga sakuna ang darating sa mundo. Kung puno ng ulan ang mga ulap, ipinapatak ito sa lupa, at kung natamba ang puno sa dakong timog o hilaga, saan man ito natamba, doon ito mananatili.
Sino man ang pinanunood ang hangin ay maaaring hindi makapagtanim, at sino man ang pinanunood ang ulap ay maaaring hindi makapag-ani. Kung paanong hindi mo alam kung saan manggagaling ang hangin, maging kung paano lumalaki ang mga buto ng sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon din hindi mo rin mauunawaan ang gawa ng Diyos, na siyang lumikha ng lahat. Sa umaga, itanim mo ang binhi, hanggang sa gabi, magtrabaho ka gamit ang iyong mga kamay ayon sa pangangailangan, dahil hindi mo alam kung alin ang sesegana, umaga man o gabi, o ito o iyan, o pareho man silang magiging mabuti. Tunay nga na matamis ang liwanag, at kaaya-ayang makita ng mga mata ang araw. Kung may taong mabubuhay ng maraming mga taon, hayaan mo siyang sumaya sa lahat ng iyon, ngunit hayaan mo siyang isipin ang paparating na mga araw ng kadiliman, dahil marami sila. Lahat ng darating ay naglalahong usok. Magalak ka, batang lalaki, sa iyong kabataan, at hayaang magalak ang iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Ipagpatuloy ang mga mabubuting hangarin ng iyong puso at anumang nakikita ng iyong mga mata. Gayunpaman, isipin mo na hahatulan ka ng Diyos para sa lahat ng mga bagay na ito. Palayasin mo ang galit mula sa iyong puso, at huwag mong pansinin ang anumang sakit ng iyong katawan, dahil ang kabataan at ang lakas nito ay usok. Alalahanin mo rin ang iyong manlilikha sa araw ng iyong kabataan, bago dumating ang araw ng paghihirap, at bago dumating ang mga taon na sasabihin mong, hindi ako nasisiyahan sa kanila, bago dumilim ang liwanag ng araw at buwan at mga bituin, at bumalik ang mga may itim na ulap pagkatapos ng ulan. Iyon ang panahon na manginginig ang mga tagapagbantay ng palasyo, at yuyuko ang mga malalakas na tao, at ang mga babaeng nagdidikdik ay titigil dahil kaunti sila, at ang mga tumatanaw sa mga bintana ay hindi na makakakita ng malinaw. Iyon ang panahon na isasara ang mga pinto sa lansangan, at titigil ang tunog ng pagdidikdik, kapag nasisindak ang mga lalaki sa tinig ng ibon, at kapag lumilipas na ang mga kanta ng mga babae. Iyon ang panahon na matatakot ang mga lalaki sa mga matataas na lugar at sa mga kapahamakan sa lansangan, kapag sumagana ang puno ng pili, at kapag hinahatak ng mga tipaklong ang mga sarili nila, at kapag naglaho ang mga likas na pagnanasa. Pagkatapos, pupunta ang tao sa kanyang walang hanggang tahanan at ang mga nagdadalamhati ay tatanggo sa mga lansangan. Alalahanin mo ang iyong manlilikha bago maputol ang pilak na tali, o maduraj ang gintong mangkok, o mabasag sa batis ang lalagyan ng tubig, o masira ang gulong ng tubig sa balon, bago bumalik ang alabok sa lupa kung saan ito nanggaling, at bumalik sa Diyos ang Espiritu na siyang nagbigay nito. Usok, ang sabi ng mangangaral, ang lahat ay naglalahong usok. Ang mangangaral ay matalino, at tinuruan niya ang mga tao ng kaalaman. Inaral, inisip at iniayos niya ang maraming kawikaan. Hinanggad ng mangangaral na magsulat ng mga malinaw at tuwid na mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng mga matatalinong tao ay parang mga panusok. Gaya ng mga pako na ibinao ng malalim ang mga salita ng mga dalubhasa sa maraming mga kawikaan na itinuro ng isang pastol. Aking anak, maging maingat ka sa mas higit na mga bagay, ang paggawa ng maraming libro, na walang katapusan. Ang matinding pag-aaral ay nagbibigay pagod sa katawan. Sa huli, pagkatapos marinig ang lahat ng bagay, ay dapat kang matakot sa Diyos at ingatan ang kanyang mga utos, dahil ito ang buong tungkulin ng sangkatauhan. Dahil hahatulan ng Diyos ang bawat gawain, kasama ang bawat nakatagong bagay, mabuti man ito o masama. Bagong Tipan, 1 Corinthians 9:1-18. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako isang apostol? Hindi ko ba nakita si Jesus, ang ating Panginoon? Hindi ba't kayo ang aking mga gawa sa Panginoon? Kung hindi ako apostol sa iba, gayunman, apostol naman ako sa inyo. Sapagkat kayo ang patunay ng aking pagkaapostol sa Panginoon. Ito ang aking pagtatanggol sa mga sumusuri sa akin. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Wala ba kaming karapatan na isama ang aming mga asawa na isang mananampalataya, gaya ng ginagawa ng ibang mga apostol, at ng mga kapatid ng Panginoon, at ni Cephas?
O kami lamang ba ni Bernabe ang dapat magtrabaho? Sino ang naglilingkod bilang isang kawal sa sarili niyang gastos? Sino ang nagtatanim sa ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? O sino ang nag-aalaga ng kawan at hindi umiinom ng gatas mula sa mga ito? Sinasabi ko ba ang mga bagay na ito batay sa makataong kapangyarihan? Hindi ba sinabi din ito ng batas? Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong babusalan ang baka habang gumigiik ng butil. Ang baka nga ba talaga ang pinahahalagahan ng Diyos? Hindi ba siya nagsasalita tungkol sa amin? Naisulat ito para sa amin, sapagkat ang siyang nag-aararo ay nag-aararo sa pag-asa at ang gumigiik ay kailangang gumik na umaasa na makikibahagi sa ani. Kung naghasik kami ng mga espiritual na bagay sa inyo, kalabisan ba sa amin na umani ng mga material na bagay mula sa inyo? Kung ginagawa ng iba ang karapatang ito mula sa inyo, hindi ba mas lalo na kami? Gayunman, hindi namin inangkin ang karapatang ito. Sa halip, tiniis namin ang lahat kaysa maging hadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay kumukuha ng pagkain mula sa templo? Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa altar ay nakikibahagi sa kung ano ang naihandog sa altar? Sa ganoon ding paraan, iniutos ng Panginoon na ang mga nagpapahayag ng ebanghelyo ay dapat kunin ang kanilang kabuhayan mula sa ebanghelyo. Ngunit hindi ko inangkin ang kahit anuman sa mga karapatang ito. At hindi ako nagsusulat upang maganap ito sa akin. Mas gugustuhin ko pa ang mamatay kaysa bawian ako ng sinuman ng maipagmamalaki. Sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo, wala akong dahilan para magmayabang dahil dapat ko itong gawin. At kaawa-awa ako kung hindi ko ipangangaral ang ebanghelyo. Sapagkat kung gagawin ko ito ng maluwag sa kalooban, may gantimpala ako. Ngunit kung hindi maluwag sa kalooban, may responsibilidad pa rin ako sa ipinagkatiwala sa akin. At ano ang aking gantimpala? Na kung ako ay nangangaral, maiaalok ko ang ebanghelyo ng walang bayad at hindi ko lubos na gagamitin ang aking karapatan sa ebanghelyo. Mga awit, Psalm 96 is the 1-13. O, umawit kay Yahweh ng isang bagong awitin, umawit kay Yahweh, buong daigdig. Umawit kay Yahweh, purihin ang kanyang pangalan, ipahayag ang kanyang kaligtasan araw-araw. Ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang kahangahangang mga gawa sa gitna ng lahat ng mga bansa. Dahil si Yahweh ay dakila at marapat siyang papurihan ng lubos. Dapat siyang katakutan higit sa lahat ng ibang mga Diyos. Dahil lahat ng mga Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan, pero si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Kaningningan at kamahalan ang nasa kanyang presensya. Kalakasan at kagandahan ang nasa kanyang santuaryo. Iukol kay Yahweh, kayong mga angkan ng mga tao, iukol kay Yahweh ang kaluwalhatian at kalakasan. Iukol kay Yahweh ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala ng handog at magsipasok sa kanyang mga silid. Magbigay galang kay Yahweh sa kanyang banal na kaningningan. Manginig kayo sa kanyang harapan, buong daigdig. Sabihin ninyo sa gitna ng mga bansa, si Yahweh ang naghahari. Ang mundo rin ay itinatag, hindi ito mayayanig. Hinahatulan niya ang mga tao ng patas. Hayaang ang kalangitan ay magalak, at ang daigdig ay magdiwang, hayaang ang dagat ay ramagasa at ang mga laman nito ay sumigaw ng may kagalakan. Hayaang magalak ang mga bukirin at lahat ng nasa kanila. Pagkatapos hayaang ang mga puno sa kagubatan sumigaw sa kagalakan sa harapan ni Yahweh, dahil siya ay darating. Siya ay darating para hatulan ang daigdig batay sa katwiran at ang mga tao batay sa kanyang katapatan. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na kinikilala ang karunungan sa mga salita ng Ecclesiastes, kung saan natututo kami ng halaga ng kababaan ng loob at ng panandalian lamang ng buhay. Tulungan mo kaming yakapin ang bawat sandali, na ibinabahagi ang ebanghelyo ng may katapangan tulad ng ginawa ni Pablo sa Corinthians, hindi upang maghangad ng sariling kapakinabangan kundi ang pag-unlad ng iyong kaharian.
Habang kami ay umaawit ng mga papuri ayon sa awit Kapitulo 96, naway maipakita ng aming buhay ang kagalakan ng iyong nilikha at mahikayat ang iba na sambahin ka. Gabayan mo kami upang mamuhay ng may layunin, na binabalanse ang aming mga gawaing makalupa sa walang hanggang kahalagahan. Palakasin ang aming mga puso sa pag-asa. Amen.